fast car driver cannot race without his racing car, but a good treasure hunter can operate without his metal detector only by the use of his knowledge, wisdom, and prowess in treasure hunting codes inside. Alright, so mga katiyats, welcome back to our channel, Surigao-san, for another minutes of treasure analysis of your treasure marker. At ako'y mag-shoutout muna, magsaludo sa ating subscribers at sa iyo na bago pa lamang nakabisita sa aking channel. Maraming salamat sa iyong pag-subscribe. Alright, shoutout time. Ayan. Shoutout to Masayon Marlon, Jo Marie Abelia, Vani Cornelio, Franklin Asierto, Jeruel Digilmo. Also, shoutout kay Celine Hamito, Stephen Catilo, to Darwin TV, Juby Vargayo, also to Arlene Alera Santos. Shout out din sa Bitol Make That Bicol Target, Joaquin Iruesa, Efraim Birbanya, Amil Bangsa Bae, Raul Riquelio. Shout out also to Maria Deta, Paul Daluza, Mario Estor, Coldif Kulungon, Cording Morales. Shout out din kay Edsel Mar Villabeto, Raul Trangia, Franklin Asierto, Dani Bergonya, Jason Mangawang. Of course, shout out kay John Michael Samurai, Romeli Isolgon, Joselito Estilore, Emmanuel Romero Yads Mualel, Mikel Amari, and lastly, shout out kina Pedro RDTV, Franklin Donglal, Justinil Apoya, Rex Alepo, and Isagani Rugada. Okay guys, so hindi ko na mabanggit lahat ng pangalan kasi mauubos ang ating time at haba ang ating video. Kaya next time, yung iba naman ang ipa-shout, babasahin ko at i-shout out. Okay, so tayo magpatuloy na guys. At ngayon, atin ang tatalakayin itong treasure marker na tinatawag na spokes o mukha ng araw. Paano ba hanapin ang item dito? Ating tingnan sa videong ito. Okay mga katiyats, ito na naman tayo at mag-analyze ng inyong treasure marker. Ito ay treasure marker na natagpuan ng ating ka-TH somewhere else. At atin i-share ang aking nalalaman dito at kayo na rin ang bahala na i-mixed up ito or i-add or pandagdag sa inyong plano or atake sa inyong treasure site. Ngayon ay sabi ni Katiets, mga kanji letters ba ito? Hindi ito kanji letters, ngunit yan ay ginagamit ng mga Hapon as a treasure symbol. Tulad nito, treasure in the hole daw ito. Ito naman ay assorted jewelries. At itong dalawa dito ay yan pa rin ay simbolo ng wealth. Kung nakita nyo guys yung monetary symbol ng Hapon na yen ay merong palaging cross na dalawa. Kaya yan ang ginawa nila. Ayan, merong mga dalawang nakaganyan, meaning that is wealth or pera. Ngayon, itong arrow dito guys, ito ay tested na Japanese arrow. Itong may ito lang, isang sima. At sa baba ay dalawa. Ang kahulugan nito ay ang meaning niyan ay treasure under, pero hindi dito, kundi ang anggulo dito guys. Lagyan nyo ito ng nylon or lubid at i-straight nyo dyan, straight papunta dito. At kung saan yan tatama na lupa, halimbawa dito kayo maghukay, test dig ng 2 meters. Magandang treasure symbol ito guys.
Okay, yan ay mamaya na. Tikod natin yan. Ito muna. Well, ito ay symbol for gold. Ito yung item. Sabi ay mayroong gold. Marunong na kasi ang hapon magsulat ng English alphabet pero hindi maganda. Kaya ganyan ang nangyari. Ito ang maganda guys na marker dyan. Ayan. Ang kahulugan niyan ay treasure on the spot or treasure under zero. Meaning huwag ka nang humakbang pa. Zero na, nandito na sa gitna. Ang ibig sabihin, ang treasure ay may takip na bato sa ibabaw. Kaya palagay ko ito, bato na ito. Ang baba niyan, ang hukayin nyo, ang ilalim. Example, ganito ang bato. Ito yung bato sa ibabaw. Dito ang item guys sa baba. Kaya pwede nyong tanggalin ang bato or biyakin yan bago kayo maghukay dito. Okay, so next picture. Anong meron dito? Wow! Ito ay general treasure symbol. Ang star guys, ang kahulugan ng star sa itong Yamashita Treasures. Ang general kasi ay meron silang star. Kaya ito ay 1 star general. At minsan ang star ay ang kahulugan sa ibang treasure book ay danger, merong sasabog, star. Natural, pag yan ay general treasure, tulad nito guys, ito yung box. Pag yan ay general treasure, ang box na yan, na may laman ng mga gold sa ilalim, sa loob ng box, punong-puno ng gold bars. Of course, hindi gago ang hapon para hindi yan lagyan sa ibabaw ng chemicals. Binubuhusan yan nila ng itong cyanide na hinahalo sa alkitran. Kaya napaka panganib yung kulay itim na gold na mayroong balot na alkitran ay linisin nyo muna yan ng kahit 1 oras. Ibabad nyo sa sabon or chlorine and then i-washing siya sa running water. Gamitan nyo ng spray para madali matanggal yung chemicals. Okay, so ang star, ang meaning ay general treasure pero merong panganib, danger. Kaya ganyan ang nangyari sa mga treasure symbol na ang star ay nagiging bomba or nagiging poison. Okay, so meron talagang gold yan sa lugar na yan. Ngayon ay ito na yan guys. Ito na ang ating final main event. Ang pag-decode nito. Atin muna ito i-close up para makita niyo guys ito. Atin yan i-recreate itong sun. Ayan, meron siyang mata, 2. Merong bibig dyan at 4 na direksyon. Ang 4 na direksyon niya ay mayroong mga arrow sa dulo. Meaning yan ay direksyon ng compass. Ito naman yung reverse arrow. Merong arrow doon sa dulo. Ngunit meron siyang katabi na maliit na arrow. Ayan. Which means, ang kahulugan nito guys ay itong arrow na ito ay 4 meters yan basta maiksi. 4 meters distance. So ang ibig sabihin ay pag nakaharap tayo diyan, hakbang tayo pa atras ng 4 na metro or 4 na yards. Itong arrow na ito guys ay ang totoo niyan ay yan ay reverse at nagaganyan yan. Kaya itong 2 arrow ang tinuturo ay treasure papunta sa likod. Sa likod natin kung tayo nakaharap diyan. Or kung eksakto sa compass yan, papuntang south sa likod.
Okay, at dito may nakita ako, ito kung linisin nyo ito guys, kung ganyan ang nakatatak yan, ang kahulugan yan ay door, pintuan or entrance or opening under. Kaya punta tayo dito, under, maghukay tayo dito ng malaking butas, malaking opening. Kasi sabi, treasure entrance under sa sign na yan. Okay, so dito na tayo sa sun or spokes. Ano nga ba guys ang ibig sabihin ng sun or tinatawag yan na spoke symbol? Ang totoo niyan, ang spokes ay yung kanyang mga sun rays. So ilang sun rays ba yan guys? Yan ay 4. Ang spokes kasi ay hango yan sa English na salita na nakukuha sa bisikleta. Ang bisikleta kasi ay may bilog yan, and then meron siyang mga rayos or sa English spokes. Kaya ganyan ang legend ng salitang spokes. So ang spokes ay pabilog. Pabilog siya kaya mayroong bilog na mukha dito, 4 na rays. At kapag mukha na sun, yan kasi ay mukha na sun. Ang mga Hapon kasi mahilig yan maglagay ng mukha na naka-smile sa mga treasure map nila. Yung mga treasure map ng Japanese ay ang kanilang, hindi na sila maglagay ng east, kundi lagyan lang nila ng mukha ng araw. Ibig sabihin, nasa east ang treasure. Ngayon, ang ibig sabihin din ito ay nasa east ang treasure. Kaya kung gamitan natin yan guys ng compass, kung ang mangyari ay ganito na ito talaga ang east, well, napakaswerte natin. Kasi 4 lamang na hakbang. Saan ba natin nakuha ang 4 na hakbang? Nakuha natin yan sa 4 na ray. Ayan, meron siyang 4 na sun rays or sinag. Yan ang kahulugan ay 4 din na hakbang, 1, 2, 3, 4 papuntang east. Kaya mag-test dig tayo sa papuntang east, 4 meters distance. Test dig lamang ng 2 meters. At kung walang makitang kung ano-anong bagay na gawa ng tao or galing sa ibabaw sa 2 meters deep, tabunan muli ang hukay kasi wala. Okay, ngayon guys, kung ang east naman ay papunta talaga dito, well, pwede ka nang mangutang. Congratulate na kita kasi 2 ang nagturo diyan na treasure marker diyan sa bato, na treasure is in front or under. Ito yung una, sabi niya treasure under. Meron siyang guhit dito isa. Ito ang tinuturo niya. At itong 2 naman dito na arrow, ito, ang tinuturo nilang 2 ay papunta raw dito 4 meters. So 4 meters, 2 ang nagturo. Itong arrow tsaka itong dito. Ngayon ang isang sinag ng araw ay nagturo din dito. At kung ito ay east, hakbang tayo ng 4 meters paatras. At kung yan ang east sa actual na setting dyan, well, congratulations na. Mabuhay ka katiets. At huwag kalimutan ng Panginoon, kahit mayaman na tayo, sabi ng Diyos ay mag-alay. Sa Biblia, ialay mo ang iyong yaman sa Kanya at ibalik niya ng triply sa iyo. Be a cheerful giver. Kaya ito yung huli natin guys na test dig sa itong tinuturo ng mga araw. Ngayon, 2 direksyon pa yan. Okay, at kung wala dito guys, sabihin natin wala sa pangalawa, wala dito sa una. Meron ba tayong pangatlo? Of course, meron.
kasi itong sun at saka itong sign na ito naman guys na sign, yan ay treasure under. Ang original niya na symbol ay dot at linya. Yan, ang ibig sabihin niyan ay treasure under. Kung ganito naman ang dot, tapos may linya dito guys, ang direksyon niyan ay papunta naman dito. Ganyan gumawa ang Hapon ng mga direksyon at arrow na hindi mukhang arrow. So ito guys na symbol literally treasure down, kaya nagtuturo na naman siya dito. Kaya ito na portion ang pinakamalaking porsyento na meron dyan. Ngayon kung sabihin natin wala talaga sa dalawa, isipin natin na itong marka na araw ay nasa likod ng bato. At doon naman tayo mag step ng 4 meters. Okay, 1, 2, 3, 4. 4 meters going north or opposite direction. Tisdig tayo doon. Kasi ang marka ng Hapon minsan ay kaharap natin, so akala natin dyan sa harap magukay, yun pala ay opposite direction, which is sa likod ng bato na yan, opposite direction which is going to north. Ito, papunta doon. Pero ang maganda lamang ay given ang kanyang distance, 4 meters sa maliit na araw at 4 meters din sa itong marka na araw. Okay, so I wish na nakatulong ako sa inyo guys. Nag-share ako ng lahat ng nalaman ko sa inyo. At yan ay idagdag nyo na lang sa inyong plano or atake sa inyong treasure site. Sabi nga, ang nagpursigi ay nagwagi. At itong loser is a quitter. The quitter is a loser. Ang nagpursigi ay nagwagi. Ganyan talaga yan guys, para tayong naghanap ng karayom sa dagami pag tayo maghanap ng mga Yamashita treasures. Ako'y magpaalam na guys. See you on my next video. Stay away from COVID and may the fortune be with you all. Ciao for now.